Isang kontrobersyal na insidente ang naganap sa Malacanang kung saan di man ay sinugod ng ilang mga general ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang palasyo upang arestuhin si Pangulong Cotin Jr. Ayon sa mga ulat, tinangkaw mano ng mga general na hanapin pa ang Pangulo sa labas ng Malacanang. Batay sa mga impormasyong nakalap, hindi umano hinarap ni Pangulong Cotin ang mga general na dumating sa palasyo. Dahil dito upuugong ang balita na ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa publiko. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang tunay na nangyari, lalo na't sensitibo ang isyong ito na may kinalaman sa seguridad ng bansa. Sa kabila ng mga usapin at haka-haka, nananatiling tahimik ang Malacanang sa mga aligasyon at hindi ba nagbibigay ng opisyal na pahayag si Pangulong Cotin. Samantala, hinihintay ng bayan ang karagdagang impormasyon ukol sa insidente upang malinaw sa mga totoong pangyayari. At yan na ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, sigurading mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Live kasi nakuha naman ni Maharlika din yung iniisip ko na ano. Pero okay na rin. At least you heard it from me. Now, you're hearing it from me. 13.3 billion. Okay, ano ba yung sinulat ko ditong guide ko para sa inyo? Okay. Malapit nang matapos yung drug war na yan kasi kung ganyan ang ganyan yung diskarte ng BBM administration, kung ganyan ang ganyan, na bobo yung drug lord, drug syndicate, mauubo sila. Mauubo sila. Putragis yan. Panahon ni Duterte, grabe operation nanlalaban no. So, in a nutshell, in summary na kagad ako, yung operation na yan, peke yan no, peke. Peke, ginagago tayo ginagago kayo no. Sorry sorry sa mga PNP, mga kinakulan. Baka hindi nyo rin alam na ginagago rin kayo no. Baka this is a need to know basis operation. Okay. Mga ilang tao lang ang nakakalam na talagang merong ganung huli, etc. etc. Pero sa tingin ko talaga fake news. Fake yan Bakit? Okay. I would like to look at it from the point of view of a drug lord, no? A syndicate. Syndicate yung utak, no? From a businessman's standpoint. Kasi, walang yan. Ilan yun? 2 tonelada. 2 tonelada, 13.3 billion. You do not put your eggs in one basket. No? Sige, yun yung pupuntahan natin. Number 1, shipment. Okay, shipment. Ano mali doon sa shipment? Isang tao, driver, ibigay ko na doon sa driver. Walang kinalaman kunyari yung driver. Inosente yung driver. Okay, bigyan na natin sa kanya. Tapos yung mga sinasabi naman ng comment, yung 2 tonelada kasya ba doon sa poton na ano yung kapasidad? 2 tonelada rin kunwari yung kapasidad, pinagsiksik-siksik. Okay, let's give it na ganon. Peke ba yung droga na ginamit? Pwede. Pwedeng actual. Recycled ba yung ginamit? Pwede. Pwedeng hindi. No? Pero ang sa akin, ang pinaka-glaring na dapat tignan, hindi na bale yung yung droga, yung quality ng droga na sinasabi kagad ni BBM na first grade quality. Parang tatak made in ganyan, di ba? Saan ba galing? Napansin ko rin yung yung packaging. Kasi kung isa pinanggalingan yan, pare-pares dapat yung packaging. Tignan nyo yung mga yung mga nahuli nung sino yun? Yung general ano ba yan? Yung sa PNP? Dison ba yun? Nawala sa ulo ko yung yung almost 1 ton. Okay. Kuha nyo na, no? Yung inimbestigahan sa Senado, yung 1-star general, no?
Yon, tignan niyo yon, parang formang ano, kulay green yung packaging. Tapos yung sa Baguio na nahuli, parang mga formang tea bags yung pinaglagyan, no? Ganon din yung ibang huli sa Pampanga ba? Oh. So kung titingnan nyo, kung yung legit na operation, right away, makita nyo sa packaging, pare-parehas ang itsura. Ito hindi eh. Merong may kulay green, merong bear, parang ano, puting ek-ek. So parang pinagsama-sama. Kaya nga nandun yung chismis, yung thinking na ano siya, ah, pinilit ba na pinagduktong-duktong yung mga stock and then to come up with the biggest haul ng shipment which is almost 2 tonelada na kamo. No? Pero tapos isang driver na hinire pa nila for 6,000. No, hindi pa kanila yung van. Okay lang 'yon. Let's give it para pakawalan niyo na 'yon. Pero kung ako kasi ang drug lord, kung titignan ko yung cost of doing business, kung titignan nyo yung magkano ba ang puhunan ko sa 1 gramo, magkano ang puhunan ko sa 1 tonelada, you're talking of almost 2 tons, no? So, ang 1 kilo, magkano? So, kunyari, sa 13.3 billion worth daw ito, kunyari, yan yung street price, no? Yan yung customer price, retail price, 13.3 billion. And considering that it's an illegal substance na may mga kanakanang huli-huli, etc., may mga lagay-lagay, at may mga cost ng, cost of security tracking, bribing people in government, especially the uniformed personnel, yung PNP na siyang huhuli, PIDEA. Let's say, kunyari, separate mo yung cost ng product mismo, nasa, sa 13 billion, palagay mo na, safe ba to say, 2 billion yung worth ng produkto? 2 billion. Kasi definitely, yung droga, ang laki ng profit niyan. No? Kasi in demand eh. In demand, illegal. So, palagay mo 2 billion. And then yung cost ng bribing, they can pay 100 million sa isang kunyari sa customs o kaya sa port of entry, no? Either customs, coast guard or whatever, they can pay people, they can pay law enforcement. How much more money? So, meron kang tinatawag ng yung cost of product and cost ng operations. Yung operations, pagka pumasok na siya sa port of entry, no? Ita-tracking mo na siya, securing it, and then lalagay mo na sa mga safe houses mo, and then for distribution. So cost of operations, lahat-lahat, abutin mo siguro another 1 billion or 2 billion na rin kamo. So 4 billion. Punto. If I am the drug lord, kung ako yung businessman, from the point of view ng business, malaki yung pinag-uusapan natin pera. Malaki investment ko. Kung 2 billion na lang kamo, Diyos mio, 2 billion, ilalagay ko sa isang tracking na walang kasama. Stupid eh. Stupid. Kaya nga ang dyan, at the very least, no? Kaya nga ako nagbabayad kunyari ng mga general. Hoy, baka may sabihin ako drug lord hindi ako drug lord. Operator lang ako, na intel operator lang ako. I'm looking at it from the standpoint ng ng military standpoint, no? How people operate. Know thy enemy. Sun Tzu, know thy enemy. Okay? So, kung ikaw yung drug lord, you have 2 billion na naipasok dyan, at least 2 billion o kaya 4 billion, you do not ship 4 billion in one setting. Kasi yung 3 billion, yung 13 billion na yon, that's the selling price na, street price. So kung titignan mo, ang laki ng cost, ang laki ng ang laki ng value, street value. Pero kung titignan mo yung cost of doing business, kunyari 4 billion, easily na ipasok mo na dyan, puhunan mo.
Ang laki nun. 4 billion. Ilalagay mo na sa isang truck. Sa isang sa isang photon, sa isang van, no? Mali. May mali doon. Hindi tama 'yon eh. And kahit ako gumastos ng 10 million sa isang araw para lang sa security, kahit maglagay ako ng 10 tao na sindikato na most trusted ko, bayaran ko ng tigi 1 million yan, masecure ko lang yan. Pero 1 billion lang worth. 1 billion worth. Susubukan ko lang. No? Hindi ko pagsasamahin yung 2 billion. Malaki masyado ang mawawala sa akin kung makulimbat yan, kung maharang yan, kung na-operatan yan. Hindi ko pa rin alam, I'm thinking as a drug lord, hindi ko alam kung merong butas sa aking organisasyon at aking pinapaimbestigahan at pinapabuntutan ang mga member ng sindikato, yung medyo questionable. Kunyari si General, o kaya si Colonel o si Major, iba-iba, hindi sila magkakilala. Meron bang compartmentalization na tinatawag. Pero, kumbaga sa kaya nga ako kukuha ng general na kaya kong bayaran eh. Para sasabihin ko, kunyari, yung general na yun, dadaan to sa ruta, mag-inspeksyon do sa area, kuhanin niya lahat ng tropa eh. Kuhanin niya lahat ng PNP para walang mag-checkpoint eh. Pero ba't may nag-checkpoint doon? O, isang mali yun eh. Kung meron kang mga military guys or ex-military guys or PNP guys, PDEA guys in your organization, because that's a very, very important thing to do when you are worth billions in drug money, billions. Of course, you have government officials, you have government control points like yung Bureau of Customs na yan, yung Coast Guard na yan, na all they have to do is they operate somewhere else because konti thin line masyado. They operate somewhere else, kunyari yung mga law enforcement, para papasok yung iyo. Papasok. Wala sila. So wala silang, di sila malilintikan sa pag na nakalusot sa kanila. Kasi nag-operate sila, justified, nag-operate sila, nakatimbre ba? So ganun din. Sa customs naman, palulusutin nila kasi binibigyan ng pera na nalulusot. Kagaya nangyari dun sa magnetic lifter, no? Ilang tonelada yon? O 1.6 billion worth ba yon? Supposed to be one of another big haul. Pero ngayon 2 tonelada. Okay. So ang sarap pag-usapan eh. Pero yun nga, I do not want to belabor on it so much kasi nga ang daming umikot nga sa social media yan, ang dami-dami, baka maumay kayo eh. Gusto ko lang idagdag yung sa side ko. Kung ako yung sa drug lord o kung ako man yung advisor nila, number one, hindi ko pagsasabay-sabayin yan isang shipment. 2 tonelada yan eh. Ano ba naman yung kunyari 1 billion worth? So kung kunyaring 13.3 billion, round up mo na nga ng 14, so sa 2 tonelada, 7, kano? Ang kalahati na kamo, kung divided by 4, hindi, 1 billion worth nga eh. So 1 billion, kaya na magmas, no? Parang tulog yung utak ko. 1 billion worth, yun lang ilalabas ko. Kahit tapunan ko yan ng 10 million sa shipment, kahit 20 million, o kunyari tigwa 100,000 lang yung tao, bonus, 10 tao. Is it safe? Isang 10 tao? Ilang sasakyan yun? Kung tig-4 sa isang sasakyan, siguro 3 sasakyan. 4 na tao, 4 times 3, 3 sasakyan. Okay na. Isang driver, merong katabi dito yung driver, may kabady siya, may 2 back rider. Okay na yan kung kotse. Meron pang motorcycle rider. Advanced party. Titignan kung malinis yung kalsada, may walkie-talkie siya. They can communicate o kahit text lang. Pinaka-the best yun, may earplug pa rito para siyang Grab. Sana pinag-grab na lang nila, no? Kaysa pinaganyan na lang, no? Pina-shipment pa, no? So, ang punto, may motorcycle rider ako. Akong titira, motorcycle rider, dalawa front.
Magkabady yon. May sasakyan, isa. Ano yan, yung parang lead scout. Sila yung trailblazer. Para safe, sasabihin nila, 1 kilometer away o 2 kilometers away, whatever. Oh, safe. Kundi kaya, merong checkpoint dito. Paano yon? So, mag-ooperate na. Kung may checkpoint dyan at kaya nilang bayaran yon, babayaran nila. Alam niyo ba yung mga nagche-checkpoint? Yung mga nagninegosyo ng isda, ng mga pruta, saging, yung mga nagtatracking ng mga automatic na yan. Kung 14 na checkpoint ng dadaanan, bawat isa meron na nakahanda na ibibigay. Pang kape o pang prutas. Kahit sabihin sa itaas bawal, pagdating sa on the ground, makita mo dumadaan, ayan na yung may 1 kilong isda o isang kilo na hipon o whatever, bangus, whatever. Basta yung nagtatracking. Gulay, ganun din. Yun ang Pilipinas ganun ang Pilipinas So, hindi natin hindi maano Pero ganun yung on the ground. So, kung hostile yung checkpoint sa kanila, kasi nga kriminal Kung hostile ang checkpoint sa inyo at hindi mo kilala to, kasi kailangan mo, kilala mo yung NCO dyan Obvious naman yung mga sindikato, kilala nila kung sino yung mga head So, either na merong pre-arrange na coordination na may dadaan. Kaya nga napaka-risky na 2 tonelada papasok mo, 13 billion worth, tatayaan mo yung ganun. Unless na yung 2 tonelada na yon is only 10% ng talagang shipment. 20 tons. So yung consumption rate ng market, ilan ba na serve ng ng 2 tonelada, ilang Pilipino? Kung 1 gramo ang isang customer, ilang gramo ang isang kilo, tapos 1,000 at 2,000 na kilos. So yun yung tao. Okay? So pwedeng lang yan, pahuli, pero hindi Kung ang punto iba-iba yung packaging at iba yung quality, iba-iba at parang masangsang na, yung parang sira na, reject na. So parang na-stuck yan ng matagal tapos nire-recycle lang ngayon para ipakita na merong accomplishment. It can be done also. So I would like to look at it from the point of view ng operations na something is not right psychologically, physically, militarily, operationally, na ilalabas mo yung 2 tonelada, 13 billion worth, nakataya ka kunwari kung meron kang 2 billion o 4 billion, kung 2 billion, hindi ka na basta-basta, kung 2 billion yung nakataya mong pera, ikaw yung sindikato, hindi ka papayag. How much more kung 4 billion o 6 billion yung nakataya mo? Hindi kasi natin alam yung downstream na mga gastos. Pero I'm just assuming, kahit 1 billion, hindi mo basta-basta 1 billion itatapon mo sa isang kalsada na isang sasakyan na walang unescorted. Kahit ako 1 billion. Alam niyo ba yung bangko, 2 milyon dala-dala ng armored car? 2 milyon. Alam ko yon because once upon a time, nag-withdraw ako ng 2 milyon sa Citibank. May deposito akong 5 Wini-withdraw ko yung 2 milyon. Pinaghintay ako 1 oras. Pinaghintay ako 1 oras. Citibank yan, ha? Ang sabi sa akin, kulang daw yung pera nila. Mauubos daw. Kasi 2 million lang daw yung nila, yung standby for any specific day. So nag-withdraw ko bigla ng 2 million unannounced. Sinisisi pa ako, dapat daw, tinawag ko. Sabi ko, teka, pera ko yun ba't ko tatawag sa iyo? May I request permission na withdrawing ko yung pera? Mga loko-loko. Kaya nga, sabi ko, gaano? Sir, mga 1 oras. Bakit 1 oras? Sir, mga galing pa yung pera from Central Bank.
Tapos nun, iyahatid ng armored car. 2 million pesos. Ito 13 billion worth. Papatay ang tao, papatay ang sindikato para hindi mawala yung pera na yan. No, yung worth na yan. And these people in government, BBM, DILG, and even the PNP there, PIDEA, they're just pulling us, pulling the people. They don't know shit kung paano mag-operate ang drug syndicate. Pagka pera na pinag-uusapan, ano siya? Hindi basta-basta. Papatay talaga yan. Tapos sasabihin, pinagmalaking hole ito. Walang namatay. Wala. Hindi nagkabarilan. Kaya nga lalong questionable. Sabi ko nga sa inyo, if I am the security guy, operator, automatic yan, may motorcycle rider ako, 2. Kaya nilang depensahan yung sarili nila. May granada yung mga yan. Kaya nilang makipag-shoot out. Because ako, drug lord, sir, kailangan namin ng 100 granada. Bili kayo, sige. Kailangan namin, sir, ng panay pistol, mga ganon. Tapos shoulder strap para madaling kunin, etc. Kailangan namin ng mahaba o kaya submachine gun. Sige, bilhin lahat yan. O kaya ipasok natin. May kaibigan akong may diplomatic passport. Pwede pa. Mga ganon. They can do that because it's drug money, no? Na nagsasalita. Okay, so may sasakyan, pagka sinabing delikado, hindi natutuloy yung shipment. And mind you, just 1 billion. No? Not more than 1 billion. So yung 13 billion worth na yan, you're talking of mga 6 o 7 na shipment. Sige, force mo 6 na lusot. Pero kinakailangan na kinakailangan na ng natin, ng market. O di sige, isang araw gawin natin yung operation, pero 6 na shipment. You can do that in a single day. Kahit nga every 15 minutes labas So pagka nagkahulihan, hanggang doon na lang yon. Lusot na yung iba. Lulusot iba. Kasi magkakatimbrihan Kaya magkaroon ng enkwentro. Yun ang inaano ko, bakit walang escort Kasi automatic yan Kung ganun kalaki, dapat meron kang forward na security, meron kang backup security sa likod. Kaya nga sa akin minimum 3 sasakyan Tapos may motorcycle rider. Kaya ang mga tao, pagkakasyahin ko na, mga Kaya 12 tao, pwede na. 12 hanggang 15 tao involved. So kung tigo 100,000, ang bayad mo do sa tao, bonus for a single day na trabaho, matino na trabaho, that's only 100 times 15 o 10 o 1 million hanggang 1.5 million. Kahit gawin mo ng 2 million. Kahit gawin mo ng 10 million. Because ang pinag-uusapan dito, yung puhunan ko na kunyari ilalabas ko yung 1 billion worth muna. Hindi ko ilalagay sa isang delivery van yung lahat na 13 billion worth na yon. That's the point, no? Kung magkaenkwentro, meron pa akong natitira na 12.3 billion worth. And then I'll think of another way of executing the transfer from one point to another point. Matagal lang masyado doon. So, yung cost ng product, palagi mo na ng 2 billion, cost of operations, security, tracking, and landed cost niya, kasama na yung pre-operating cost na tinatawag mo goodwill or lagay sa mga government personalities, no? Kahit kayo makulong, may sasalo doon sa legal, no? Sa fiscal o kaya sa judge o kaya doon sa PNP, may sasalo para makapiyansa o makalusot. Kaya nga, kahit palagay mo na yung 2 billion worth or more, it calls for a lot of actually hindi na nga ang no-brainer Kung ganun kalaki yung stake mo,
ikaw, gaya na sabi ko, bangko, 2 million lang, gwardyado ng armored truck. 2 million lang pesos. Wini-withdraw ko. Noon, yung may kaya pa ako noon. 2 million. Dati noon, magbabayad pa ako ng tax, 500,000 plus no? Pero ngayon, hindi na. Ano na ako, jobless, wala akong trabaho. So, ang ano doon, buti na lang si Mrs. may pe-pension si Mrs. So, kung kunyaring yung 2 million pesos, inaano ng bangko, gwardyado, ilan yung pang nakabaril na ngayon, shotgun pa ngayon, automatic weapons na sila kasi na ngayon may mga permit na I cannot just imagine 13 billion worth. Isang tao lang ang kasama, di pa kasama sa organization. Inosente pang tao. Stupid. This government is pulling us. Yun yung sa akin. Pulling. No? Pulling our leg. So, kaya mo maglagay ng 100 million sinulat ko rito parang goodwill. Kaya nga, okay lang yung mag-spend ka ng 10 million for tracking and security in a single given day, kung gano'n ang takbo. Ako, willing akong gumastos ng 10 million, 20 million, para lang safe and sound yung investment ko na 13 billion worth. Mario Joseph, 13 billion. Either na bayad na yan, binayaran ko yan ng 2 billion na kunyari cost of product o 4 billion na yung nakomit kong pera dyan. Or, ano lang yan, gentleman's agreement from one drug lord to another kung saan galing siya. Abroad daw galing Again, punto. Paano yun na makagad na abroad? Hindi pa kagad nasusuri tapos kung ano pinagsasabi nila. Mali nga Tapos nun, kung nakautang ako dyan, kinakailangan lalo na protektahan ko yan. Kasi utang pa. Mukha ko nakataya na sabi ko, pagka nabenta ko na yan, pautik-utik, babayaran kita. Sila naman kasi, produce sila ng produce, gusto nila mailabas din, okay lang kasi nakaano sila, part ng cost of doing business, may mawala. Kasi nababawi naman nila kasi 100% naman ang tubo. No? Malaki ang tubo. Chemical lang naman yan Saka mura ang labor. Diba? So, timpla lang sila ng timpla. To market sila ng market. Kaya nga, the worst. So, ay, nako. Bakit kaya mo ilalagay yung itlog mo sa isang basket? Kaya nga, dapat nga, 1 billion lang 1 billion. Malaki na yung 2 billion na shipment. Malaki na yan. 1 billion, okay na yung 1 billion. Tapos nun, okay, so diniscuss ko na yung the way it should be done. Kung kahit nga isipin nyo, bala ng AFP isipin mo, bala ng AFP o payroll ng mga kumpanya tumatawag kayo ng armed escort Kunyari yung sweldo ninyo ng 15-30 o ng isang buwan, i-deliver yung pera. O kung nasa mining kayo o nasa kung saan kayong parte ng Pilipinas na medyo delikado, pwedeng ma-hold up yung payroll. Meron kayong armed escort. 13 billion. Walang escort. Grabe. Okay. So next point. Wala bang intel yan? Kung walang intel, kaya kita mo talaga na siya. All the more dapat hindi nagpa-press conference ang presidente ng Pilipinas, DILG at PNP, PIDEA. Bakit? Wala nga kayong intel Chamba Kasi regular checkpoint dumaan. Regular checkpoint. Imagine that. Kaya nga, scripted No? Either alam nung humuhuli o hindi, ang punto na ang punto nahuli. Yun yung palabas ngayon, nahuli. Tapos nun, ina-account ngayon. So bakit wala nga escort? Tapos nun dumaan sa checkpoint, nagpahuli, walang barilan man lang.
walang kasama man lang yung driver na isang trusted na who will shoot it out, who will dictate to the driver what to do. Kaya nga palpak eh. Ang worst is, bakit nag-press conference, presidente pa ng Pilipinas na nagpa-facilitate ng conference. Sasabihin pa doon sa mga media, huwag niyo yung tanungin to, itong nanghuli, huwag niyo yung tanungin kasi meron pa mga investigasyon. Gago! Dapat yan walang press conference eh. Bakit? Kasi ang daming dapat tanungin. Saan nang galing? Paano niload yun? Paano mo na-hinire? Are you a regular customer? Kaya ka hinire yung van mo. Are you a regular? Is that person a regular customer? Sino siya? Ano pangalan niya? Taga saan siya? Saan mo dinala yung sasakyan mo? Paano sino nag-load? Ilan yung nag-load? Kilala mo ba? May sketch mo ba yung mga mukha nila? Anong tawagan nila? Anong pangalan nila? Ano yung building? Saan yan? Yun yung pinanggalingan. Yung pupuntahan. Tapos magpapapress conference kayo, mga loko-loko. Diloloko nyo tao eh. Stupido. Bakit nyo papapress conference kayo? Talagang alam nyo, walang operation. Kagaguhan eh. Nanloloko lang kayo eh. Tapos exactly twice nung unang, yung nahuli kala Domingo, General Domingo. Naalala ko. Na yun, 980 kilos. Ngayon doble. Pinapalabas yung pinakamalaki na hole na walang patayan. Talagang tinitira ninyo. Ang effect niyan, si BBM, na hindi siya durugista. Lumalaban siya sa droga. Yan yung image na gusto niyo mangyari. Number 2, yung drug war ni Duterte mali. May patayan. Kasi ito, pwede naman magkaroon the biggest hole in the Philippines history, walang patayan. Walang namatay. Kaya parang patama kay Duterte na yung drug war ninyo, gago. May patayan, daming pinatay. Kaya nga yung ICC, kating-kating pumasok dito eh. Yan kita nyo yung aming drug war, walang namatay. Tapos nun ano ba? Yung pinalalabas ninyo, yun nga, si Bongbong hindi siya durugista, still in the, naniniwala siya sa war on drugs, pero yung kanya style. Si Duterte, pangit yung kanyang war on drugs. Stupidong, Tas pinakamalaking hole. Maniniwala na sana ako, kaya nga lang, mahirap talagang magpagago sa inyo eh. Mahirap magpagago sa inyo eh. Kasi nga you do not really know. If there is a drug syndicate, it is we are all witness. Kayo, you were all witness to the kind of drug syndicate na hinarap ng Duterte government. Nila Bato, yung mga sumunod na PNP. Yun yung totoong sindikato. Itong mga ngayon, hindi nila alam na ang sindikato, ganyan-ganyan lang. Akala nila, hi, hello, walang barilan. Hindi, papatay ang sindikato. Kaya nga hindi pwedeng Mr. Nice Guy dyan. Pagka droga pinag-uusapan, handa na yan because nag-cross na sila ng line. The moment a person crosses the line na manggagago sila ng kapwa Pilipino, magiging durugista, magtutulak ng droga sila, magbebenta ng droga para maging addict yung mga anak ninyo, mga kapwa Pilipino, masisira ang buhay dahil sa droga na yan, they have crossed the line and they're ready to kill. Yan yung tong BBM administration. Parang parang lutang Walang... Kaya nga palabas Sorry sorry. Sorry din sa PNP, pero tingin ko something's not right dyan sa na yan. Maraming salamat sa mga nagpapadala. Maraming salamat sa inyo. Di na ako Di na ako magkikriminal. Joke. Di na ako mabait na akong tao. Inaano ko lang naman iniisip ko lang kung ako yung nasa
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!